Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Serving
the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa natunasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 7. Maupay nga aga sa aton nga tanan, aton petsa, adi nakata sa ika-19 sa Mayo 2026. Welcome sa Tuesday edition sa Morning Report. Ako ni Utag Notisya yan nga Martes, Suzette Pretencio. Kaupod naton sa Master Control si Joven Cardenas. At para sa aton mga nahikay nga balita, adin naton mga laray uluhan, Department of Energy nagbuhat spot audit sa Samar State University para sa energy efficiency. Blue Crab Laying Pen Project ginlansar sa Gandara para sa mas kusog nga panginabuhi sa mga paragpanagat. Presyo sa diesel ngan gasolina mag-o-aumento na liwat yana nga adlaw. Samtang supply sa krudo sa Pilipinas naghamubo sumala sa Department of Energy. Senado formal na nga nag-convene como impeachment court. Suspect sa Senate shooting incident positibo sa gunpowder residue. Samtang nasud Cuba, nag-warning kontra sa posibleng bloodbath kung may military action nga pagbubuhaton ang Estados Unidos. Ngan Filipina gymnast Jasmine Ramilo naka-23 nga pwesto sa World Challenge Cup bisan may injury. Ayaw ka mo pagbaya sa aton programa kay sa aton pagbalik aton ini iglalegay og igdedetalye. Adi anay ang pipira nga mga pahinumdum. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa,
at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Aton oras, 8 minutos na naglabay sa alas 7. Para sa aton, siyahan nga lokal nga balita, Department of Energy nagbuhat spot audit sa Samar State University para sa energy efficiency. Ngan Blue Crab Laying Pen Project ginlansar sa Gandara para sa mas kusog nga panginabuhi sa mga paragpanagat. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayon ang Department of Energy o DOE pinaagi sa Energy Utilization Management Bureau sa spot audit sa Samar State University o SSU kumukabahin sa Government Energy Management Program. Tumong sa aktibidad ang pag-assess kung nasusunod sa universidad ang mga pulisiya may kalabutan sa epesyente ngan konserbasyon sa enerhiya sa mga ahensya sa gobyerno. Ginkelati sa audit ang paggamit sa kuryente, mga pamaagi sa pagtipig enerhiya ngan pagsunod sa mga energy management standards nga ginpatuman sa DOE. Sumala sa DOE, kabahin ini sa nerapadayon nga kampanya agud mapauswag ang epesyente nga paggamit sa enerhiya ngan maparigon ang sustainability practices sa mga ahensya sa gobyerno ngan state universities and colleges. Didto naman sa bungto san Gandara, Samar, ginpangunahan sa gobyerno lokal sa bungto san Gandara ang paglansar sa Blue Crab Laying Pen Project sa barangay na Palisan agud maparigon ang panganabuhi sa mga paragpanagat ngan mapauswag ang sustainable fisheries development sa lugar. Ang proyekto nagtatagana sa pamaagi para sa pag-ataman ngan pagpadamo sa Blue Crab pinaagi sa usa nga controlled laying pen system nga ginlalauman makakadugang kita sa mga lokal nga paragpangisda. Naghatag ang LGU sa suporta, pinaagi sa pagpalit sa gravid o may bunay nga blue crabs nga gagamiton para sa initial stocking sa proyekto. Gintutuyo sini nga programa ang paghatag sa dugang nga livelihood opportunities samtang ginpapanalipdan ang yamang dagat ngan ginpapakusog ang responsible nga pagpangisda. Pinaagi san sining inisyatiba, ginlalauman san gobyerno lokal nga magiging mas marigon ang sektor san pangisda sa Gandara ngan magiging modelo ini san sustainable fisheries development sa iba pang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 11 minutos na naglabay sa alas 7. Aton pagsusundon, ang aton national langyaw ng sports balita sa aton pagbalik. Adianay ang pipera nga mga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 82 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Aton oras, 15 minutos sa naglabay sa alas 7 para sa aton siyahan nga national nga balita. Presyo sa diesel ngan gasolina mag-aumento na liwat yan nga adlaw. Masa kanaliwat ang presyo sa produkto nga petrolyo sugad sa diesel ngan gasolina samtang may rollback naman sa kerosene base sa anunsyo sa iba nga kumpanya sa krudo. Basar sa pahimangno sa Shell, Sea Oil ngan Uni Oil, mas saka sa 2 pesos ngan 82 sentimos kada litro ang diesel. Samtang may dugang naman nga piso ngan 21 sentimos kada litro ang gasolina. Samtang magbabarato naman sa 2 pesos ngan 11 sentimos kada litro ang kerosene sa Shell ngan Sea Oil. Sa magkalain nga advisory, ginanunsyo naman sa Jati nga masaka sa 2 pesos ngan 80 sentimos kada litro ang diesel ngan piso ngan 20 sentimos kada litro ang gasolina. Mag-epekto ang nasabi nga mga price adjustment yan nga adlaw sa Martes. Supplies and crudo sa Pilipinas naghamubo sumala sa Department of Energy.
Ginsiguro sa Department of Energy o DOE nga padayon nga stable ang supply sa krudo sa Pilipinas apisar kung may gutiay nga paghamubo sa fuel inventory kumpara sa naglabay nga semana. Sigon kan Energy Secretary Sharon Garin, husto pa ang kabugusan nga inventaryo sa krudo para sa sobra 45 ka adlaw base sa yan nga konsumo sa nasod. Dugang paniya, diri pa ini nakakabaraka tungod kay may padayon nga supply tikang sa ibang nasod bisan may volatility o diri sigurado nga sitwasyon sa global oil market. Sa datos sa Department of Energy, may supply pa sa gasolina para sa 46 ka adlaw, diesel para sa 45 ka adlaw, ngan kerosene para sa sobra 152 days. Ginpabugatan liwat sa DOE nga padayon nera ginmomonitor ang mga oil company agud masiguro nga diri magkukulang ang supply sa produkto nga petrolyo sa nasod. Bag-o nga mga chairperson sa komite sa Senado na italaga na. Nagtalaga na sa bag-o nga mga chairperson sa magkadordilain nga committee sa Senado, ilarom sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gintapod kan Loren Legarda ang Committee on Culture and the Arts ngan Committee on Basic Education, samtang ginpangunahan naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means, Sustainable Development Goals ngan Energy. Nakuha naman ni Bongo ang Committee on Health ngan Sports, samtang tagan diwat si Joel Villanueva sa Committee on Higher, Technical and Vocational Education. Ginbutang naman kan Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense and Security ngan Games and Amusement, samtang si Robin Padilla ang mangunguna sa Public Information and Mass Media ngan Cultural Communities and Muslim Affairs. Ginmando liwat ni Cayetano ang mga bag-o nga chairperson nga makig-coordinate sa mga ginbalyuan nga opisyal may daman pending nga mga panukala nga balaod sa tagsa nga committee. Samtang Senado formal na nga nag-convene como impeachment court. Formal na nga nag-convene ang Senado como impeachment court kakulop mahuman maipresentar ang articles of impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. Nanumpa como presiding officer sa impeachment court si Alan Peter Cayetano ngan ginsundan inisan panunumpa sa 23 nga senador como senator judges. Waray makatender si Senator Ronald De La Rosa. Sumalakan Cayetano, padadadaan sa writ of summons si Vice President Duterte kaupod ang kopya sa articles of impeachment nga nahatagan siya sa 10 kaadlaw para magpasa sa baton. Kahuman makabaton ang kampo sa Vice Presidente, may da naman 5 kaadlaw ang prosekusyon para magreplika. Pwede liwat ipasa sa duha nga panig ani pleadings ngan motions pinaagi sa personal nga paghatag o electronic mail. Magkakamay-ada naman sa pre-trial antes opisyal nga tikangan ang impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte nga ginlalauman magtitikang saya na nga Hunyo. Sa lain nga bahin, House Prosecution Panel formal nga nagpasaka sa impeachment court. Formal nga nagpasas ang House Prosecution Panel sa nira formal entry of appearance sa Senate Impeachment Court kasunod sa panumpa ngan pag-convene sa impeachment tribunal kontra kan Vice President Sara Duterte. Ginpangunahan ini ni House Secretary General Cheloy Garafil para sa 11 nga prosecutors nga ginpili sa Kamara. Gintalaga ang chair sa House Committee on Justice nga si Representative Jervil Jinky Betrix Luestro como lead public prosecutor. Sa era filing, ginpahayag sa panel nga andam na sira mag-prosecute nga naghangyo nga angatanan nga court notices pleadings nga desisyon ipapadara sa Office ng Secretary General sa Kamara ngan sa lead prosecutor. Lakip sa mga perma sa prosecutors ang pipera nga mga kongresista tikang sa magkadordilain nga party list nga distrito upod ang mga ginkilala nga abogado nga magbaralaod.
Ini nagsimbolo san pagkaandam san House nga magpadayon san impeachment trial kontra kan Sara Duterte kahuman magboto san Kamara nga 257 kontra 25 nga impeachment kaupod an alegasyon san misuse san confidential funds, bribery, unexplained wealth ngan iba pa nga grave accusations kontra sa iya. Suspect sa Senate shooting incident, positibo sa gunpowder residue. Nagpositibo sa gunpowder residue ang ginkilalang suspect nga ginkokumpirma nga driver sa National Bureau of Investigation o NBI may kalabutan sa shooting incident sa Senado sa doon naglabay nga semana sumala san kapulisan. Sa press briefing ginpahayag sa Southern Police District nga resulta ini san paraffin test nga ginbuhat sa Soko nga nagtitinuod kung may kontak an usa ka tawo sa pusil pinaagi san pulbora sa kamot. Ang suspect nga 40 anyos nga si Mel Oragon ginaresto kahuman mabatian ang mga putok sa sulod san Senado. Nasamsam sa iya ang sling bag nga may sulod nga 30 ka bala san 5.56, usa ka long magazine nga may 26 ka bala, ngan usa ka short magazine nga may 15 ka bala sa 9mm. Pero ginpabugatan san kapulisan nga padayon ang investigasyon kung si Oragon ba ang nagpaputok o na-expose la sa pulbora. Ginkasuhan na siya para sa mga kaso ilarom san firearms law ngan iba pa nga reklamo sugad san alarm and scandal, resistance to authority ngan disturbance sa Senado. Ang insidente natabo sunod sa pagabot na Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado ngan ginreport nga ginbutang siya sa Senate custody antes an insidente. Samtang alkalde sa Maguindanao del Sur naghangyo sa dagmit nga aksyon kontra sa DOJ. Naghangyo ano sa nga alkalde sa Maguindanao del Sur sa Department of Justice o DOJ nga dagmit aksyonan an investigasyon sa sunod-sunod nga tangka sa iya kinabuhi upod na ang rocket-propelled grenade o RPG attack sa iya convoy sa Don Enero. Si Sheriff Aguac, Mayor Ahmad Mitra Ampatuan, nagpahayag sa iya panawagan mahuman ang preliminary investigation sa iya ginhain nga terrorism o anti-terrorism complaint kontra sa mga suspect sa luyosan pag-atake nga iya naluwasan. Basar sa iya, kinahanglan dayon magdesisyon ang DOJ agud matuldukan na ang kahadlok sa mga residente kay sunod-sunod na ang mga insidente nga naglalantaw sa iya kinabuhi. Ginsering niya nga posible nga ang mga nagplano sa pag-atake mawan iya mismong mga paryente nga kasamtangan nakapreso bisan waray niya sira ginngaranan. Api sa mga biktima aniya driver nga iba pa nga kaupod nga samaran sa insidente samtang may mga napatay sa hot pursuit operation sa militar kahuman san pag-atake. Ginpahayag pa sa opisyal nga ini na ang ikalima nga beses nga may tangka sa iya kinabuhi nga naglalaom siya nga magiging mas malaksi ang aksyon sa Department of Justice agud mapugnan ang padayon nga kahadlok sa era lugar. Para naman sa aton lang yaw nga balita, Cuba nag-warning kontra sa posibleng bloodbath kung may military action nga pagbubuhaton ang Estados Unidos. Nag-warning ang presidente sa Cuba nga si Miguel Diaz-Canel nga posible magresulta sa bloodbath ang bisan nano nga military action sa Estados Unidos kontra sa Cuba nga may ada grabe nga epekto sa kamurayawan sa rehiyon. Ini nga pahayag ginbuhat niya kahuman sa report nga nag-aaligar nga nakakuha ang Cuba sa sobra 300 ka military drones nga posible nga magamit ini kontra sa Estados Unidos targets sugad sa Guantanamo Bay ngan iba pa.
pero ginpabugatan ni Diaz-Canel nga diri threat ang Cuba ngan mayada sira legitimate right to self-defense kontra sa nanuman nga agresyon. Sa sulod sa Havana, may mga residente nga nagpahayag nga andam sira magdepensa bisan pa san kakurian san era ekonomiya samtang may iba nga nanawagan sa negosasyon agud malikyan ang gera. Sa kabugusan, padayon ang paggitaas sa tensyon sa Cuba ng Estados Unidos samtang nagpapadayon ang mga akusasyon pananglitan ngan panawagan para sa diplomasya. Para naman sa atong sports balita, Radyo Pilipinas Sports. Filipina gymnast Jasmine Ramilo naka-23 nga pwesto sa World Challenge Cup bisan may injury. Nagpakita sa kusog ang 17 anyos nga Filipina rhythmic gymnast nga si Jasmine Althea Ramilo bisan may ni sakit sa likod nga nahuman sa ika-23 nga pwesto sa FIG World Challenge Cup sa Portimao, Portugal. Ang 2025 Southeast Asian Games gold medalist naka-total score sa 96.750 sa upat nga aparatos sa women's individual all-around event. Nakuha niya ang 23.950 sa hoop, 20.700 sa ball, 26.400 sa clubs ngan 25.70 sa ribbon nga nagpapakita sa iya padayon nga paguswag sa international nga level. Pahayag sa niya nanay, andam na liwat si Ramilo nga umungay sa Rhythmic Gymnastics Asian Championships sa Bishkek, Kyrgyzstan sa Mayo 23 tubtob 26. Ginpabugatan nga bisan may sakit, ginhatag niya ang iya pinakamaupay nga performance para makapresentar sa Pilipinas, ilarom sa niya Italian coach nga si Claudia Mancinelli. Kumusta naman naton ang kamutangan sa aton panahon? Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, yan ang adlaw San Martes, May 19, 2026. Pamatian naton ang weather report matikang sa DOST Pag-asa Sentral. Adi si Miss Veronica Torres. Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ika-19 sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tugigaraw. Sa Tagaytay naman inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman ay inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ang temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi.
Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday, Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms dating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Kuwat ang temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinala nga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman yan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birac, Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangli Point sa may Cavite. Followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental, Mindoro, sa may Rojas City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Damo nga salamat, Miss Veronica Torres, sa komprehensibo nga weather update para yan nga adlaw sa Martes, May 19, 2026. Nga nasyado ang kabagusan sa naton mga preskong nga balita yan na nga aga San Martes din hila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Salamat sa ato nakaupod sa Master Control. Salamat kan Joven Cardenas. Ngan sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ni Tag Notisya yan nga Martes, Suzette Pretencio. Aton oras, 34 minutos sa naglabay sa alas 7. Maupay nga aga, ngan maupay nga Martes sa aton nga tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Calbayog.